Kilalang aktres na si Miss Bella Padilla may reklamo sa Bureau of Customs dahil ang in-order niyang products galing sa Korea na nagkakahalaga ng 11,000 pesos at dahil nga gumagamit siya ng customs tax calculator, alam niya ang babayaran niya lang tax ay nasa higit 1,000. Pero ang sinisingil sa kanya ng Bureau of Customs ay nasa 4,600 pesos. Kaya binahagi niya ito sa social media. Kwinestyon ng aktres sa si Bella Padilla ang Bureau of Customs dahil sa sobra umanong taas ng singil sa buwis sa kanyang order online. Sa kanyang Twitter post, ipinagtaka ng aktres ang 4,600 pesos na tax sa kanyang 11,000 pesos worth na shipment. Matagal na siyang gumagamit ng online calculator ng ahensya at dapat nasa 1,650 pesos lang daw ang dapat na tax sa kanya. Marami ang nakarelate sa post niya at agad itong umani ng pansin online. The Bureau of Customs has reached out to actress Bella Padilla over high import duties. Customs says the issue will be resolved privately and that it handles all complaints fairly, whether from private individuals or known personalities. Earlier, Padilla posted on X that she was charged 4,600 pesos in taxes for an 11,000 peso shipment, while the calculator showed 1,650 pesos. At dahil sa pangyayaring yan, agad namang sinuspindi ng Bureau of Customs ang tax calculator nila. At ito ang naging pahayag ng pamunuan ng BOC. Kahapon po kasi ng umaga, nakatanggap po ako ng balita na nagkaroon nga po ng reklamo. Yung sikat na actress po, si Miss Bella Padilla. Nagkaroon po siya bumili siya ng kanyang, meron siyang in-order galing ng Korea, yung para mga beauty, ano po yun eh. Beauty products. Nagtataka siya kung bakit ang dapat bayaran niya 1,600 lang. Naging 4,600 plus. So, syempre, kahit po ako nagtakatan, syempre, nagalit din ako kagad. Paano naman mangyayari na, hindi ako sa kanya nagalit. Nagagalit ako kung bakit meron ganong napakalaking diferensya na dapat pagbayaran po. Hindi dahil artista po siya, kahit naman kung sino ang magreklamo sa atin, hinaharap po natin yan. So, pinaimbestigahan ko po kagad at nung malaman ko naman po istorya, nag-reach out ako sa kanya sa pamamagitan ng kanyang manager naman po. Natutuwa rin naman po sila na nag-reach out po ako mismo sa kanila. Ganito ho ang nangyari ho kasi pala na-identify natin yung kumbaga yung problema at may solusyon naman. Unang-una, nagulat nga ako dahil si Miss Bella mismo gumagamit ng tinatawag na calculator. Isang web app po yan na ang intensyon ay yung ating mga kababayan na nag-i-import, makompute po nila mismo magkano yung dapat nilang pagbayaran. Ginamit niya po yun. Nagulat nga ako talaga, nagko-compute po siya. Nakita niya na 1,600 lang na dapat niya bayaran. So, ngayon, yung billing mismo pinadala sa kanya galing ng DHL, 4,600. So, pinahimay ko po yan sa aking mga tuhan. Nakita po natin na hindi po consistent yung calculator computation at yung billing. Dahil po niya ganito. Naunawaan naman po ni Miss Bella, no? Nagpaumanin nga po sa kanya. Ganun na rin po sa ating mga kababayan, paumanin na po. At talagang meron pong difference yung pag-calculate ng calculator, mali po. Kasi meron mga items dito sa calculator na hindi na kulang po yung mga items dito. Halimbawa, yung BIR documentary stamps payment. Meron pong ganun eh. So, kulang po yung nasa calculator. So, at piniliwanag ko rin, yung 1,600 na kinumpute ni Miss Bella, dapat idagdag. Yun po duties and taxes na kinumpute niya, tama po yun. Subalit, kailangan idagdag din po yung VAT. Kasi may 12% VAT po. Pag kinumpute po yan, kulang-kulang 1,600 plus po yan. So, yung kinumpute niya, 1,300, so 2,900 na. Naunawaan niya po yun, nagpapasalamat po siya. And then sinabi ko, bukod po kasi sa taxes at VAT, meron din po dapat pagbayaran yung mismong DHL po mismo, yung freight cost. So, 800 plus po yun. Dito ho nagkaroon ng diferensya. Yun yung pangalawa po naging problema. Sabi niya po, entitled pala siya sa libre shipping, free shipping. Oo, kasi may promotion so ang DHL, entitled na raw po siya doon. Sorry po,
yung mismong pinagbilihan niya, so dapat hindi siya dapat magbayad nitong shipment cost. Yung bagay na po yun, piniliwanag ko naman po sa kanya, hindi po namin malalaman po yun. At yan hindi po ako nakipagsisihan. DHL po yun dapat sila po ang nag-compute po niyan at subalit bilang solusyon, makikipag-ugnayan po sa DHL at sa iba pang mga consolidators upang yung mga ganyang mga diskwento, libre, paano namin mapagtutulong-tulungan na hindi makakalimutan pag nagkaroon na ng computation. Kasi lagi pong masisisi, normal naman po, ang masisisi ay POC. Lagi kaming kapag taxes, pag collection sa taxes sa mga dumarating na mga produkto. Pero nakakagulat din naman nga kasi yun, Commissioner, dahil 11,000 lang pala yung worth ng shipment, tapos biglang 4,600 yung taxes. So yung itong buong shipment niya na ito, magkano lang talaga dapat na bayaran? Hindi po, tama po yung billing, 4,613 pesos. Yun nga po, pinagtataka niya rin daw po kung ba't napakataas nga. Kaya pinaliwanag ko po. Yung breakdown. Yung breakdown ng... Wala po tayong magawa. Yung tax rate, pinaliwanag ko sa kanya, yan po batas po kasi yan yung VAT. Yung tax rate, hindi po kami gumagawa yan. Taga-kolekta lang po ang BOC at BIR. So, yung bagay na po yan, talagang dapat Pero kung lagi, Commissioner, mawalang galang, kung lagi po siyang bumibili ng ganun, tapos ang binabayaran niya before is much lower, hindi ba may problema talaga? Kaya nga titignan ko po nga yung calculator. Pina-take down ko na po yan kagabi. Kaya siyempre, linggo wala ako makukusan na sa China. Ngayong araw na to, ipapa-take down natin yan. Dapat yan ipa-update na upang talagang makita niyan. Calculator nga dapat tama yung pagkalkula niya. So dapat lahat ng items na dapat isingil masingil po ng pamahalaan kasama po yung manggagaling sa private sector kagaya po ng DHL. Pero mainam na rin to mabuti na lang at ito po ay ginawa ni Miss Bella Padilla. At least marami tayong mga natututunan dito. Normally po kasi kapag ganito kalaki, pag matik 11,000 tapos ang binayaran 4,600, mamumura mo kagad gobyerno halos kalahati na ang sa tax pa lang. Lalo na po, siyempre mababa po halos walang tiwala po sa POC. Duda kaagad ng ating mga kababayan. Naintindihan ko po yan. Yan nga po pinipilit natin mabago po. Pagsisikapan po natin. Pero ganun po, pagkakataon ko na po ito. Pag kinumpute niyo ho kasi talaga yung, let's say, 11,000 yung kargamento. Unang-una, pag ang kargamento po 10,000 o mas mababa, libre po yun. Yan po yung tinatawag na minimis po. Libre po yun. Dapat wag magbayad ng ating mga kababayan ng taxes and duties. Ang libre taxes po pero yung shipping cost, babayaran po nila ang private sector. Yes, totoo po. Sa kaso po na ito, 11,000, kaya may range po yan between 10% plus, depende po sa amount. So, pag kinumpute po nila sa 10% na lang, yung 11,000 plus, di 1,100 plus. Pero sa computation po namin, 1,300 po. May ranges po kasi yun. Teka muna, Commissioner, hindi ho ba dapat ang may tax na lang yung 1,000? Dahil yung first 10,000 libre. Hindi po ganun Hindi po ganun Mali, di ba mali? Inisip ko rin po yun kung diskwentado Kung lumampas ng 10,000 plus, damay na yun. Damay na yun. Pati yung 10,000 kasama. May rate na po yun. Pero dapat pala, total, naturuan nyo na kami. Ang bibili namin, mga 10,000 pababa. Hindi, ganito gagawin natin, Kumachero. Kapag ang iba, binibiyak. Ayun, chop-chopin natin. Parang kontraktor. Parang diskaya. Dapat wag natin paabot sa 150. Ito, wag natin paabot ang palagpasin ng 10,000. Bambirang pati sa... Tax pa lang po yun. VAT pa, 12% po ang VAT. So, kaya yung 1,300 plus yung VAT na...
yung VAT is mga 1,300 plus. Tapos yung computation ni Miss Bella na 1,600. Nasa 2,900 na po. Taxes pa lang. Kaya dapat kulang-kulang 1,000. So, aabot po talaga ng 4,600. Tama po yung computation. Ang mali po, yung calculator na went up po talaga. Kaya pinatake down nyo na yung calculator na yun. Mali pa na kumwenta. Busit na calculator. Oo nga po. Ano pong i-update po yan. Kasi maganda po intention ng calculator. Matulungan ating mga kababayan upang alam nila yung dapat nilang bayaran. Hindi sila mabobola ng, kumbaga, ng broker o kami ng BOC, hindi sila maaabuso. Yan po yung purpose po nun. Subalit, pinapatake down po yan dahil pumalya nga po kailangan i-update po yan. Nagpapasalamat naman si Miss Bella Padilla sa mabilis na aksyon ng Bureau of Customs. At mapapasana all na lang tayo. Dahil kapag sikat at viral, ay mabilis ang aksyon. Pero sa mga kababayan nating OFW na ginigipit or pinipirahan ng ibang mga taga-customs na sa mga balikbayan box na hindi dumarating at bago daw makuha ay kailangan magbayad ng malaking pera. Dahil aminin man natin sa hindi, may mga taga-customs talaga na gusto lang pumera or tinatawag na buwaya. Ang mga issue na ito ang dapat ding maaksyonan.